Sissy, ang tahimik mo naman yata. Puna sa akin ni May na tumayo na rin pala sa tabi ko tumingin sa bintana. Isa ito sa paborito kong gawin kapag may malalim ako iniisip at nauuwi sa pagmumuni-muni. Iniisip ko lang na maswerte pa rin tayo, May, dahil may trabaho pa rin tayo hanggang ngayon. Marami na kasi nakikita ko sa balita na nagsara na ng mga negosyo. Kaya, pasalamat ako na napunta tayo dito. Sagot ko. Tama ka dyan, Sissy. Tingnan mo na lang. Ang spa, wala na ngayon. Sa awa ng Diyos, ay lucky talaga tayo dahil nangyari man iyon. Ay nakalipat na tayo ng trabaho. Sabi ng kaibigan ko. Kaya nga, hindi ka ba uuwi sa inyo? Malapit na magpasko. November na ngayon at saglit lang isang buwan. Tanong ko dito. Gusto kong umuwi, kaso ang mahal na pamasahe, Sissy. Yung ibabayad ko sa swab test at malaginto na pamasahe, ay maigi pa na ipadala ko na lang para kahit paano may panggasto sila doon. Malungkot na sagot ni May. Ikaw, wala ka man lamang bang plano na umuwi sa inyo sa Quezon Province? Umiling ako dahil sa totoo lang, ay pakiramdam ko'y wala na akong pamilyang babalikan pa doon. Tinawagan ko sila noon para sana dumalo sila sa kasal namin ni Joel pero nagbatigas sila at itinakwil ako ng tuluyan. Para sa kanila'y wala akong kwentang tao kaya walang dahilan para maging bahagi pa sila ng buhay ko. Sorry, huwag ka na umiyak, Sissy. Sabi ni May habang hinahagod ang likod ko. Ayos lang, Sissy. Alam mo naman kung gaano kababaw ang luha ko pagdating sa kanila. Kaya konting sundot lang ay umiiyak talaga ako. Malungkot na sabi ko sabay pahid ng luha. Totoo yun. Naging mahina ako pagdating sa usaping pamilya at mga magulang ko. Hanggang ngayon sila pa rin ang kahinaan ko dahil sobra ko nasasaktan sa tuwing iisipin ko kung paano nila ako itrato. Pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Dumating ako sa puntong nawalan na ako ng direksyon dahil mismong pamilya ko ang humihila sa aking pababa. Kahit sinusubukan kong tumayo at lumaban sa araw-araw na hamon ng buhay. Mabuti na lamang at nakalayo ako sa kanila. Sa mga oras na ito ay baka tuluyan ang nawala ako sa katinuan. Sa araw-araw na ginagawa ng Diyos ay wala na akong ibang narinig na iba sa kanila kundi kung paano ko walang kwentang tao sa paningin nila. Pabigat sa buhay kahit pa ako na halos ang gumagawa ng lahat sa bahay. Hindi nila nakikita ang pagsisikap ko. Hanggang sa napagod ako at piniling lumayo para mabuhay ng payapa para sa sarili ko. Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko dahil nagkaroon ng katahimikan ng buhay ko. Pero hindi ko rin kayang basta nalang kalimutan ang mga magulang ko. Kahit ayaw nila sa akin. Dahil bahagi sila ng pagkatao ko. Gusto mo bang bumili ng isaw? Namimiss ko nang kumain noon. Bigla ay tanong ni May sa tabi ko. Kung sa bagay matagal rin naman na huli kaming bumili noon sa labas. Dahil na rin sa mahigpit na patakaran dulot ng COVID na hanggang ngayon ay perwisyo sa amin lahat. Sige, magbibihis lang ako. Tipid na sagot ko. Mas maigi na lumabas kami sa kanto para kahit papaano'y malibang ako dahil unti-unti na namang inaatake ako ng kalungkutan matapos na maalala ko ang mga magulang ko. Panay ang daldal ni May habang papalabas kami kaya hindi ko napansin ang itim na sasakyang nasa parking lot ng flower shop na tinutuluyan namin. Kahit mamahalin ito ay hindi mo naman mapapansin kung may tao ba sa loob dahil heavily tinted ito, gaya ng sasakyan ni Nicolo. Kaya hindi ko na binigyan ng pansin at naglakad na lamang akong palayo dito. Panay ang huntahan namin at tawanan nang may naramdaman ako nakasunod sa amin ni May. Dahil sa curfew ay halos walang tao sa kalsada kaya kinabahan ako na baka may taong nakasunod sa amin at posibleng may masamang balak. Hindi pa kami nakakalayo ni May sa hostel nang may iba akong naramdaman mula sa likuran ko. Where are you going at this hour? Matigas na boss na tanong ni Nicolo mula sa likuran ko. Nalalaka mga mata at mahigpit ang hawak sa braso ni May na dahan-dahan akong marap sa taong hindi ko inaasahang nandito sa harap ko. May bibilhin lang. Tipid na sagot ko. Hindi ko naman kailangan na magpaliwanag sa kanya dahil una, wala naman kaming dapat pakialaman na dalawa. Didn't I told you na susunduin kita? Kanina ko pa tinatawagan ng cellphone mo. But it seems na iniiwasan mo ako. Madilim ang mukha na sabi nito. Hindi ko alam na seryoso ka. Isa pa naka-charge yung cellphone ko dahil mahinang battery noon. Kaya hindi ko naman hawak lagi. Kinakabahan na sagot ko dahil kita ko kung paano umigting ang mukha nito sa sagot ko. You should know by now na kapag sinabi ko, seryoso iyon at bilang girlfriend ko, dapat alam mo na yan ngayon. Masungit na sabi nito. Heto na naman siya sa girlfriend niya ako. Kaya napairap ako. Mukhang nakakahalata sa amin na nagiinit na naman ang ulo ko kaya pumagitna na ito. Ay, bago kayo magkaroon ng lover's quarrel, dito, maigi pa na bumili na muna tayo ng isaw. Ano?
Nakangiti na sabat ng kaibigan ko. Okay, no. Magkasabay na sagot namin ni Nicolo. Anong no? Hiningi ko bang permiso mo? Inis na tanong ko. Hindi nakaligtas sa mga mata ko kung paano mas lalong dumilim ang mukha ni Nicolo at natigilan ng ilang bodyguard na nasa paligid namin sa sinabi ko pero wala akong pakaalam. Nakakainis na siya at hindi ko na nagugustuhan ang pagiging demanding at controlling niya. Halika na nga, May. Bumili tayo ng isaw. Iwan na natin ang isang ito. Ang pangit niyang kabonding. Inis na sabi ko sabay talikod habang mahigpit na hila sa pulsuhan ang natatawang kaibigan ko. Ikaw talaga? Niyari mo na naman ang boyfriend mo. Tumatawa na sabi nito. Inrapan ko siya dahil sa lumabas sa bibig nito. Hindi ko siya boyfriend ano? Siya lang itong lakas baka ang kinag-girlfriend niya ako. Inis na sagot ko. Ewan ko ba? Ang bilis uminit ng ulo ko pagdating sa lalaking iyon. Mabuti na lang at hindi ito sumunod dahil baka kung ano pang masabi ko na naman. Hindi ko nga akalain na may ganito pala akong ugali. Dahil para akong maamong kuting noon na panay lang ambaw at sunod lang kay Joel. This time palaban na ako. Siguro dahil sa may natutunan na ako sa past relationship ko, kaya hindi ko hinaayaan si Nicolo na manduhan ako. Naubos na siguro ang mahabang pasensya ko kaya malas si Nicolo. Dahil siya ang laging hahara-hara ang mukha sa daan ko. Kaya siya ang nakakaranas ng kabalditahan na meron pala ako. Nicholas, person over voice. Inip na ako na humapon. Kulang na lang ay hilahin kong oras para matapos ang walang hiyang meeting na ito. Boring na boring ako sa trabaho na dati naman ay wala na akong ginawa kundi itambak sa harap ng mesa ko at gawin sa maghapon sa loob ng opisina ko. Nakadagdag pa sa iniisip ko na nagagalit si Kailin na pinadala ko ang ilang tauhan ko doon at sinabing pangit ako. Kung kaharap ko lang si Ruel na mga oras na sinabi niya iyon ay baka nabaril ko ito sa ulo. Lintik, walang kahit na sino ang naringgan ko na sinabing may kapintasan ng personal appearance ko. Lalo pat maraming babae ang kusa lumalapit sa akin para lang mapansin ko. Pikon at nagiinit ang ulo ko na tinawagan ko si Colin. Higit kanino man, siya ang pwede kong lapitan at kausapin sa bagay na gusto ko malaman dahil alam ko kung gaano ito kaseryoso sa buhay simula ng mag-asawa. Bakit? Anong kailangan mo na naman ba? Nicolo? Irritable na sagot nito. Colin, sige na. Hanap ka na namang gano'ng kulay pink. Narinig kong malambing na utos dito ng asawa. Gusto kong matawa sa sitwasyon ng kaibigan ko pero nagpigil ako dahil baka tuluyan ko nang hindi makuha ang gusto ko. Sige, magpapahanap ako. Mukhang maamong nila lang na sagot naman ng kaibigan ko. Nakalimutan na yata nito na nasa kabilang linya ko dahil narinig ko na lang na umuungol na ito. Mukhang natuwa ang asawa sa sagot nito kaya may natanggap na premyo siya dito. Tangya ka ba, Drigal? Nakikinig ako. Reklamo ko. Bakit ba kasi? Ano na naman ba problema mo? Tinaabala mo ako. Brusko na sagot nito. Hapon na hapon pala ay nakikipaglandian agad dito. Paano mo ba napaamo ang asawa mo? Diretso na tanong ko. Bakit? Sinong paaamuhin mo at magtatanong ka? Huwag mo sabihin na mabangis din ang babaeng nagustuhan mo kaya nangangamote ka. Pambabos ka nito. Curious lang ako. Tipid na sagot ko. I doubt. Hindi ko magtatanong kung wala kang interes at pinagkakainteresan. Kailan ka ba nagkaroon ng pakaalam sa babae? Seryosong sagot nito. Sa bagay, kilala nito kung gaano ako kalamig sa lahat ng tao sa paligid ko at hindi exception doon ang mga babae lumalapit sa akin. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ganito ko magtanong ang kaibigan ko. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Yamot na sabi ko. Kailan ka pa naging osyosero at chismoso para alamin ang kwento ng buhay ko at ng asawa ko? Tumatawa na sagot ni Colin sa kabilang linya. Damn you! Malakas na sabi ko na tinawanan lang nito. Naubusan ako ng pasensya pero kailangan ko ng tulong ng gagong ito ngayon. Paano nga? Irritableng tanong ko. Kinidnap ko. Tapos pinatikim ko ang pinakamasarap na pakiramdam sa buong mundo. Mayabang na sagot nito. Sira ulo, seryosong tanong ko. Bulyaw ko pero gaya kanina ay tumawa lang ito. Totoo nga, seryosong usapan iyan. Naninindigan na sagot pa nito. Sira ulo. Maghanap ka na nga ng pink na bangga baka totoong makascore ka. Bad trip na sabi ko dahil imbis na makatulong ito, lalo lamang nagulong isip ko. Bahala ka sa buhay mo. Nagtanong ka, sinagot ko. Manahimik ka na lang ulit sa sulok nang wala kang problema na ganyan. Kago. Sagot nito sabay putol sa tawag ko. Langya, mas lalo lang ako masasiraan ng ulo kausap ang gago na kaibigan ko. Napaisip ako. Maganda nga na ideya na kidnapin ko na lang si Kailin tapos bubuntisin ko para wala nang kawala.
Napailing ako. Ang bilis ko naman yatang mahawa sa kagaguhan ng kaibigan ko. Kapag ginawa ko iyon, baka isumpa ko ng babaeng iyon. Pinadalhan ko nga lang ng almusal at tauhan ko na makakasama niya. Naging pangit na ako sa paningin nito. Ano pa kaya kung kidnapin ko pa siya? Sigurado na makikita ko kung gaano kabangi si Kaylin. Natatakot ka na ba sa galit na isang babae, Nicolo? Para itong umeko sa pandinig ko kaya sunod-sunod na napabuga ako ng hangin. Napasabunot na lang ako ng ulo at yamot na uminom ng inuming nasa harap ko. Kailangan kong kumalma dahil kanina pa ako aburido. Simula nang malaman kong pinagsasasabi ng babaeng ginugulo ang utak ko. Padilim na nang matapos ang meeting ko kaya naligo na ako dito sa opisina ko at siniguro ko na maayos ang bihis ko. Bigla tuloy kasi na-conscious ako sa pananamit at style ko dahil sinabihan ako ng pangit ng isang babae. Nicolo, mag-isip ka. Bulong ko habang pinakatititigan ng ayos ko sa harap ng full-length mirror dito sa dressing room ko. Mukha naman akong tao. Gwapo din ako. Baka malabo lang mata ni Kaylin. Bulong ko. Saglit pa'y sumakay ako sa sasakyan ko pero lintik. Narating ko na at lahat ang harapan ng flower shop na tinutuluyan nito ay hindi man lang ito nag-abala na sagutin ang tawag ko. Boss, aakitin na ba namin sa taas? Siguro ay hindi makatiis na tanong ni Ruel na pinapasok ko sa sasakyan ko. Anong sitwasyon sa loob? Tanong ko. Sarado na lahat sa baba, kaya nasa silid na sila siguro. Hindi namin maikot sa kabila dahil mataas ang building na katapat ng silid nila. Pero pwede namin akyatin. Basta may go signal ka lang, boss. Nanahimik ako. Alam ko hindi nagbibiro si Ruel. Lahat ay kaya nitong gawin kahit pasabihin kong tumalon sa tulay. Magagawa nito. Naglagay din siya ng hidden surveillance camera sa buong working place ni Kaylin. Kaya alam ko kung gaano kaabala ito sa buong maghapon. Ako na bahala. Sabi ko at muling tinawagan ang cellphone nito pero tulad kanina hindi rin sumasagot. Ang dami nang pumasok sa utak ko pero natigil iyon nang makita ko na magkasama na lumabas ito at ang kaibigan na malimit ay kausap ni Kaylin. Nagpipigil na sunundan ko ito ng tingin na lagpasan lamang ang sasakyan ko at walang pakialam na naglakad sa daan na tila walang bantang panganib sa buhay niya. Sa bagay, ako ang bandang iyon dahil mainit ang ulo ko. Pero lalo lamang nagkaloko-loko nang hindi ko napigilan ang sarili ko at bumaba, saka mabilis na sumunod dito. Lihim na napamura ko nang sagot-sagutin na naman ako nito sa harapan ng tauhan ko at sabihan na pangit akong kausap. Sa inis ay nasapa ko ang isang tauhan kong nakita kong tumawa nang marinig ito. Nagtitimpi na bumalik ako sa sasakyan ko at sinipa ang gulong ng sasakyan ko. Mas maigi na dito ko siya hintayin dahil baka hindi ko na naman mapigilan at mag-away na naman kami. Boss, pabalik na po sila. Bigla ay sabi ng tauhang kasama ko. Pinasundan ko kasi sila ng kaibigan niya kay Ruel para makasiguro na ligtas ito. Mahirap na, baka magkaroon ng bloodbath sa lugar na ito, oras na hindi ako makapagpigil kapag may kumanti dito. Nakasimangot na Kaylin ang bumungad sa akin kaya nalukot lalo ang mukha ko. Hindi ba kaaya-aya mukha ko at lagi nilang masamang hilat siya ng mukha niya oras na nakikita ako? Bakit nandito ka pa? Mataray na tanong nito. Hinihintay kita. Nagpipigil na sagot ko. Hindi ito sumagot pero inabot sa kaibigan ng dalang plastic na sa tingin ko ay siyang sinadya at binili ng mga ito. Sisi, susunod na lang ako. Mauna ka na. Sabi nito sa kausap. Mas mabuti na magpaalam ka sa kaibigan mo dahil sasama ka sa akin. May usapan tayo, remember? Seryosong sabi ko pero inirapan lang ako. Napamura na lang ako lalo na nang makita ko ang reaksyon ng mga tauhan ko. Gusto kong sapukin isa-isa ang mga ito nang makabawi naman ako. Teka nga, Nicolo. Hindi naman ako umayon sa sinabi mo Hindi ko na pinatapos ang sinasabi nito nang mabilis na kinabig ko at hinalikan. This is the best way para matahimik ang isang ito at mapasunod sa gusto ko. Sumakay ka na bago pa kita buhatin papasok. Utos ko pero sinamaan lang ako nito ng tingin at inarapan ulit. Pasensya na, Sisi. Sasamahan ko lang ito lalaking ito saglit. Tarahan mo na lang ako ng isaw, ha? Lihim na nagdiriwang kalooban ko. Sa wakas sumunod din ito. Kailangan ko lang pala talagang halikan lagi. Tahimik na nakaupo kami magkatabi dito sa backseat. Hindi ko alam kung ano sasabihin o gagawin lalo na't tahimik din ang katabi ko at panay lang ang tingin sa dinadaanan namin. Saan tayo pupunta? Tanong nito. Sa bahay ko. Tapid na sagot ko dahil nagpipigil na naman akong huwag siyang halikan. Hindi na ito kumibo hanggang sa makarating kami sa bahay kung saan bihira akong umuwi. Mas mabuti na dito kami dahil walang masyadong nakakaalam na pag-aari ko ito maliban sa mga pili at pinagkakatiwalaan na tauhan ko.
Hawak sa kamay na halos buhatin ko na siyang papasok dahil nag-aalangan pa itong pumasok. Gusto kong matawa sa sarili ko dahil kakaiba ang pakiramdam ko na nadala ko siya dito. Agad na iniwan kami ng mga tauhan ko na alam na nila ang gagawin sa tuwing nandito ako. Sino kasama mo dito? Curious na tanong ni Kailin na ang matay alam ko na sinusuri ang paligid. Ikaw? Sabi ko na sumandig sa sofa. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako, pero nawala iyon nang pumasok kami dito. Ang sarap palang umuwi sa bahay na kasamang special na tao sa buhay ko. Special? Saan galing yun? Kailan ka pa nagkaroon ng ganitong pakiramdam, Nicolo? Napamulagat ako sa pumasok sa utak ko. Totoo ba lahat ng ito? Tama ba ang mga bagay na nare-realize ko ngayon? Bakit? Maang na tanong ni Kylie na nagtataka na nakatingin sa akin. Wala. I'm just tired. Paiwas na sagot ko dahil nalulunod na naman ako sa mga matang iyon. Bakit mo ba ako sinama pa dito? Muli ay nagmulat ako ng mga mata at sumalubong sa akin ang maamong mukha nito na naghihintay ng sagot ko. Isang buga ng malakas na hangin ang pinakawalan ko bago inabot ang pisngi niya at hinaplos iyon. I just want to be with you. Gusto kitang masolot makasama. Halos pabulong na sagot ko. Saglit na nagtama ang mga mata namin at parang may kung anong humigop sa akin. Kaya hindi ko napigilan ang bagay na kanina ko pa gustong gawin. I kissed her passionately. May kung ano sa loob ko ang nagtutulak sa akin na gawin iyon at namnamin ang pagkakataon na ito. I'm glad hindi ko siya kinidnap at nakapagtimpi ako dahil baka imbis na masarap na halik ang nararanasan ko ngayon ay matinding galit sana ito. I missed you. Kusang lumabas sa bibig ko na pareho kaming natigilan. Saglit na pinakawalan ko ang labi nito pero sa huli binalikan ko. Sa palagay ko'y mukhang ito ang masarap na natikman ko na kahit kailan ay hindi ko pagsasawaan. Napangiti ako dahil sa unang pagkakataon, naramdaman ko na gumanti siya sa halik ko. Hindi gaya noong mga nakaraan na pinilit ko o kaya naman ay sinunggaban ko na lang basta. Hanggang sa tigilan ko dahil kinakapos na kaming pareho ng hininga. Mas masarap pala ang ganito. Pero ako na rin ang kusang tumigil dahil natutupok na ako. Hindi ko siya kayang tanggihan, lalong ang hirap pigilan ng naguhurumentadong bahagi ng katawan ko na mabilis pa sa kisap mata na nabuhay matapos na lumapat ang mga labi namin. Let's eat. Bago pa ikaw ang kainin ko. Bulong ko sabay muling patak ng halik sa labi nito. Napangiti ako sa epekto ng sinabi ko dahil namula ng todo ang mukha nito. Langya, ngayon ko lang nalaman na nakakakilig pala sa lalaki makitang namumula ang mukha ng babaeng mahalaga sa akin. Napakurap na naman ako. Mahalaga? Yeah, sa tingin ko'y unti-unti na niyang pinasok ang buong sistema ko. Hindi lang isipan ko kundi maging ang puso ko. Bahala na. Siguro ipagbibigyan ko muna ang sarili ko hanggang sa dumating ang araw na magsawa ako at kusang lumayo sa kanya. Dahil sa huli alam ko na sa mundong ginagalawan ko'y hindi nababagay ang isang inosenteng babaeng walang alam kung gaano karahas ang mundong ginagalawan ko. Kylin's person-over voice. Ang dami naman ito. Bulalas ko na makita ang pagkain na nasa hapag. Kumain ka ng marami na magkalaman ka sa katawan. Seryoso lang nasagot nito. Noong isang araw pa siya panay utos na kumain ako ng marami. Kung si Joel lang ang kasama ko ngayon, baka mamanduhan na naman ako na bawasan ang portion ng pagkain ko dahil ayaw umano niya ng mataba. Kabaliktaran din ang dalawa pero pareho silang magaling, pangunahan ako, kaya wala silang pagkakaiba sa paningin ko. Alam mo, dami nito. Bakit hindi natin tawagin yung mga kasama mo para naman hindi masayang mga ito? Sabi ko pa. Kami lang naman kasing dalawa pero daig pa namin ang may fiesta. Gusto mo silang kasabay kumain? Walang emosyon na tanong nito. Hindi sa ganoon. Nanghihinayan lang kasi ako sa mga ito. Dalawa lang tayo pero daig pa natin ang isang grupo na kakain. Kibit balikat na sabi ko sabay abot ng manok. Ang sarap. Natatakam na sabi ko na natikman ko na ang portion ng manok na sinubo ko. Ang lambot kasi, tapos malinamnam pa. Hindi naman ito fried chicken at lalong hindi barbecue. Kaya napaisip tuloy ako kung ano luto ito. Really? Patikim? Kumuha ko ng hita ng manok saka inabot dito. Nakalimutan ko na sosyal nga pala ang kasama ko at bigla akong nahiya. Nakinamay ko lang kaya hindi ko tuloy alam kung ilalapag ko sa pinggan. Sa harap nito na may tinidor at kutsilyo gayong hawak ko na ang ulam na ibinibigay ko dito. Ah, sabi nito sabay buka ng bibig. Susubuan talaga kita, Nico? Nakataas ang kilay na tanong ko. Pwedeng hindi.
Pero make sure na malulunok mo agad yan kapag kinagat mo. Dahil sigurado na makukuha ko rin yan sa bibig mo. Nakatitig sa mga mata na sagot nito. Napamulagat ako. Seryoso pa talaga siya na gagawin iyon? Sa bagay, nagawa na niya dati, kaya bakit pa ako magtataka doon? Ito na. Kanda haba ang uso na sabi ko sabay lapit sa bibig nito ng bahagi ng manok na hawak ko. Nakatitig sa mga mata ko na kubagat ito sa kanginuya na tila ba sarap na sarap sa kinakain nito. Ang hot niya pa rin tingnan ng ganito. Pakiramdam ko tuloy ay inaakit ako kaya mabilis na naibaba ko ang hawak ko at napainom ako ng juice sa harap ko. Masarap nga. Sabi nito, sabay paraan ng dila sa pang-ibabang labi kaya lalong nanunuyo ang lalamunan ko. Tawagin mo na kaya mga kasama mo. Bigla ay naibulalas ko para makaiwas sa kakaibang nararamdaman ko. Ang awkward kasi talaga ng sitwasyon dahil titig na titig siya sa mga mata ko. Ayoko. Kabit balikat na sagot lang nito na akala mo'y hari na hindi pwede magbagong sinasabi at gusto. Ang pangit mong kasamit ka, Banding. Ang KJ mo. Nakasimangot na sagot ko. Ano sinabi mo? Anong KJ? Blanco mukha na tanong nito. Killjoy, ano pa? Sabi ko sabay subo ng pagkain. Hindi ito umimik pero may pinindot ito sa mesa na parang buzzer. Saglit pa ay may dumating na babaeng nakapormal na bihis. Nakaitim na blazer na lumapit sa amin pero tumayo ilang hakbang alayo sa amin. My lord, sabi lang nito. Pinanood ko lang sila lalo pa at nakayuko ang babae na tila ba takot tingnan ang lalaking kasama ko kaya sa sahig nakatutok ang paningin niya. Tawagin mo si Ruel at ang team niya. Magpadala ka rin ng mga tablewares para may magamit sila. Utos nito. Masusunod po. Sagot ng babae saka nakayuko na tumalikod at naglakad palayo. I wonder kung hindi ba sumasakit ang batok ng babaeng iyon kakayuko. Hindi man lang kasi nagawang mag-angat ng ulo na akala ay malaking kasalanan kung gagawin niya ito. Boss. Boses ni Ruel ang nagpalingon sa akin ng makalapit na ito. Sit down. Kumain kayo. Utos ni Nicolo dito at sa mga natigilan na kasama nito. Po? Kita ko kung paano sila sinulyapan ni Nicolo nang sumagot ang isa sa mga ito pero mabilis na nagunahang maupo sa mesa sa harap namin. Mga kuya, kumain na kayo. Ang daming pagkain no? Sayang kung hindi natin iyan mauubos. Nakangiti na sabi ko sabay turo ng mga pagkain sa harap namin. It's alright, marunong silang kumain. Sabi na nakasimangot na si Nicolo. Kanina pa siya ganyan. Ayaw niya siguro na may kasabay kaya napilitan dahil sa sinabi ko. Hindi ko naman siya pinilit. Suggestion lang iyon kaya bakit siya nagagalit? Ayos ka lang? Tanong ko na bahagyan lumapit dito. Yeah? Tipid lang na sagot nito. Kita ko na lahat ng mga kaharap namin ay parang mga statwa na nakatingin sa pinggan sa harap nila. Matapos iabot ng 3 babaeng akala ko ay mga pumapasok sa opisina dahil puro formal ang suot nila. Kahit isa'y walang gumagalaw na tila ba binabantayan kung mauubos namin ng mga pagkain. Gusto ko na sana magsalita pero nagpigil ako. Baka akalain ni Nicolo na pakaalamero ako sa bahay niya. Anong tinatanga-tanga niyo? Tanong ni Nicolo sa mga kasama namin na mabilis na nadampot ng mga kutsara at nagunahan sa kanya-kanyang kuha ng pagkain. Ang weirdo nilang lahat. Lagi nila ako nagtataka kung bakit ganoon silang kumilos na parang mga desusi at tila naman lagi mukhang dragon na nagbubuga ng apoy ang lalaking katabi ko. What? Nasa isang linya ang kilay na tanong nito. Ang sungit mo. Sabi ko saka hinarap ang pagkain ko. May isang umubo ng malakas at may isang nabitawan ng hawak na kutsara. Napunta sa kanila ang paningin ko pero mukhang hindi na naman ito nagustuhan ng katabi ko. Pinapunta ko kayo rito para kumain. Hindi para tingnan at titigan ng girlfriend ko. Baka gusto niyong dukutin ko yung mga mata niyo. Masungit na sabi at tanong nito. Nakalunok ako ng sariling laway. Mukhang disaster pa na sinabi ko sumabay sila sa amin dahil mainit ang ulo ng katabi ko. Busog na ako. Sabi ko sabay inom ng tubig. Pinapakulang kasi ang mga ulam pero nabusog na ako ng sobra. Paano ka nabusog? Ilang piraso lang kinain mo? Masungit na tanong pa ni Nicolo. Dahil pa niya ang babaeng may regla o kaya naman ay menopause sa kasungitan. Paano kaya siyang napapagtyagaan ng mga kasama niya gayong ang sungit dito? Eat more. Sabi nito na sumandok. Kapag nilagay mo yan dyan, ikaw ang kakain yan. Mataray na sagot ko. Ayoko na dinidiktahan ako lalo na't sinabi ko na busog na nga ako. Nakahinga ako ng maluwag. Nang ibaba nito ang hawak na sandok at uminom saka mabilis na nagpahid ng tablecloth sa labi at tumayo. Follow me. Utos nito.
Hinitaan ko ang mga kasama namin na lahat ay tahimik na tanging mga kalansing lamang ng tinidor at pinggan ang naririnig ko pero ni isa'y walang umiti pabalik sa akin na tila ba isang malaking kasananan kung gagawin nila iyon. Malalaki ang hakbang na sumunod ako kay Nicolo dahil hindi ko alam ang pasikot-sikot ng bahay niya at takot na maligaw ako oras na mawala siya sa paningin ko. Naabutan ko ito sa harap ng isang pintuan pero nagulat ako nang bumukas ito. Saan tayo pupunta? Tanong ko dahil umakyat ang elevator na sinasakyan namin patungo kung saan. Hindi ko akalain na may ganito siya sa loob ng bahay. Ang tamad naman niya maglakad at kailangan pa ng elevator paakyat. Bumungad sa akin na malawak na pasilyo habang hindi maitatago kung gaano karangi ang paligid. Gusto ko tuloy manliit dahil para akong batang kalye na naligaw dito. Nakasuot lang kasi ako ng maong na short at itim na t-shirt. Daig pa ako ng mga kasama niya dito sa bahay na akala mo'y papasok, lahat sa opisina kahit taga-silbi lang pala nila. Walang imik na sumunod ako sa tahimik na si Nicolo. Papasok sa silid na ginamitan lang ng fingerprint nito at agad na bumukas at nagsarado. Inabutan ko itong tinatanggal ang botones ng polo habang nakaupo sa malaking sofa sa isang silida. Napakalawak kasi nito tapos ay may malaking kama din sa gitna kaya nagtataka ako kung bakit niya ako dinala dito. Bakit mo ko dinala dito? Kinakabahan na tanong ko. Sa tingin mo ba hahayaan kitang manatili sa baba na nakadisplay ang mga hita mo? Napamaang na naman ako sa dahilan niya. Tayag pa ni Nicolo ang lola ko. Hindi naman halata na old-fashioned siya dahil sigurado naman ako na sanay siyang nakashort ang mga babaeng nakakasalamuhan niya. Naupo na lang ako sa harap nito pero ang walang hiya na si Nicolo inutusan ako maupo sa tabi niya. Inirapan ko lang ito dahil hindi ako komportable nakatabi siya dahil paiba-iba ang ugali na nakikita ko sa kanya. I'm so tired. Nakapikit na sabi nito habang nakasandal ang ulo sa sofa. Halata nga na pagod ito kaya hindi na ako umimik at hinayaan siyang magpahinga sa sofa. Habang inaabala ko ang mga mata ko sa buong paligid. Minimal lang ang gamit dito. Halatang lalaki ang nakatira dahil sa kulay at disenyo nito. Dito pa lang sigurado na ako na mayaman talaga si Nicolo. Hindi ko lang alam kung anong pakulo nito at isinama ko dito para kumain. Mabuti na lang at kahit papaano ay nakapagbihis ako kanina bago kami lumabas ni May. Dahil kung nagkataon na yung suot ko ang nasa katawan ko na lumabas ako ay mukha kong alila nitong lalaking kaharap ko. Uy, Nico, paano ko uuwi pala? Lumalalim na ang gabi. Hindi makatiis na tanong ko. Dapat pala dinala ko ang tupakin na cellphone ko para kahit papaano may libangan ako. Kanina pa kasi ako nakamulagat kaharap ang nakapikit na si Nico na sa tingin ko nakatulog na sa sofa dahil sa pagod. Can you stay here for tonight? Inaantok na tanong ni Nico. Okay lang kung hindi mo na ako maihahatid. Ayos lang sa akin na mag-taxi na lang akong pauwi. Kinakabahan na question ko. Natatakot kasi ako na seryosohin niya sinabi niya dahil natatakot ako matulog dito kasama siya. I won't allow you to do that. Matigas ang boses na sabi nito saka tumayo. You can stay and rest here while I'm taking shower. Pwede ka rin manood ng movie na gusto mo. Sabi pa nito. Lalo kong kinabahan. Mukhang seryoso nga siya na hindi ako ihatid ngayon sa hostel. Nagsisisi na naman ako sumama sa kanya. Dahil ito na naman ang resulta ng pagsama ko dito. Hindi mo ba talaga ako pwedeng ihatid pa uwi? Pangungulit na tanong ko. No, bukas na kita ihatid. Pinal na sagot nito saka tumayo. Nalaki ang mga mata ko na lumapit siya sa akin at para lang akong una na binuhat nito kaya napatili ako. Teka, baba mo ako, uy. Saan mo ba ako dadalhin? Tanong ko. Stay here. Tipid na sabi nito nang ilapag ako sa ibabaw ng malapad at malaking kama. Anong gagawin mo? Kinakabahan na tanong ko. Naguhubad. Blanco ang mukha na sagot nito. Hindi ko alam kung paano siya naging super hot sa paningin ko nang mahubad na niya ang polo sa harap ko. Napatakip ako ng buong muka at mariing napapikit ng kalasin nito ang suntron at walang pakundangan na hinubad ang slacks na suot. Sigurado ako nahubad na niya iyon dahil rinig ko na kumalansing iyon na bumagsak sa sahig. I'm done. You can open your eyes. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi nito kaya sinunod ko siya. Naginit ang mukha ko na makita ko itong malapit sa akin na titig sa ngayon ay sigurado kong namumulang mukha ko. Akala ko ba tapos ka na magbihis? Nauutal na tanong ko. I said I'm done. Hindi ko sinabi na bibihis ako kaya dapat inaasahan mo na nakahubad ako. Nakangisi na sabi nito. Walang yaka, magbihis ka nga. Singhal ko sabay palo sa balikat nito.
Hindi kasi maganda sa paningin ko ang hubad na katawan niya na tanging boxer lang pala ang suot. Maliligo nga ako, di ba? Di maligo ka na? Bakit nandito ka pa? Naiilang na tanong ko. Hindi ka ba naaakit sa akin? Tila wala sa sariling tanong nito. Tinampal ko ulit ito sa balikat, saka bahagyang itinulak dahil masyado na siyang malapit sa akin. Manahimik ka, Nicolo, dahil hindi apiling sa mga mata ko yung katawan mo. Sabi ko pero hindi ko inaasahan na sa huli ay ikakapahama ko. Bigla kasing nalukot ang mukha nito matapos marinig ang sinabi ko. Nabura ang ngisi sa labi nito na agad ay sinunggaban ako. Let's shower together para mapatunayan ko sa iyong mali ang sinasabi mo. Sabi nito. Nablangko ang isip ko nang buhatin ulit ako nito at mabilis na pumasok sa isang pintuan na sinipa lang ng paa ni Nicolo para bumukas ito.